Hanuman. Panimula. Habang ang kanluraning mundo ay patuloy na naghahanap ng makapangyarihang mga superhero, ipinagmamalaki ng silangan ng marami sa kanila. Ang pinakamakapangyarihan sa mga ito ay walang alinlangan na si Hanuman, isang taong may lakas at talino. Ang kanyang mga kwento ay nakaaaliw at nagpayaman sa kultura ng India sa loob ng maraming siglo. Habang ang mga kwento ng Hanuman ay palaging isang mahalagang bahagi ng kultura at espiritualidad ng India, hindi kailanman nagkaroon ng seryosong pagtatangka na ipakita ang mga ito sa isang kontemporaryo at hindi kinaugalian na paraan. Nakatuon si Hanuman Branji na ibahagi ang mga kwentong ito ng Hanuman sa modernong mundo, na nagbibigay ng entertainment sa isang malikhain at nagbibigay kaalaman na paraan. Ang aklat na ito ay pinagsama-sama ang maraming mga kwento ng Hanuman na naipasa sa pamamagitan ng mga alamat at alamat ng India sa loob ng libu-libong taon. Sa paglipas ng panahon, ang mga nakakabighaning kwentong ito ay unti-unting nawala sa alaala ng mga makabagong mambabasa. Kasama sa aklat na ito ang mga kwentong hindi pa nasasabi noon, at may kasamang mga kwentong umaayon sa bersyon ni Valmiki ng Hanuman. Bagamat may ilan pang sadyang napabayan dahil sa sagradong imahe ni Hanuman. Ang sining ng pagkukwento ay mahalagang sining ng paghahatid ng kaalaman sa panahon ng kalituhan. Ang susi ay mahusay na pagbukas ng bibig at pagbuhos ng gayuma ng kaalaman kapag may nalilito. Ang mga mambabasa ay magiging sabik na makinig at matuto ng mahahalagang aral sa buhay mula sa kwentong ito. Ang kwento ni Hanuman tungkol sa paghahanap kay Sita ay nagbubunyag ng sikreto sa kanyang tagumpay. Ang kanyang unang pakikipagtagpo kay Rama ay nagpapakita ng mga lihim ng kanyang mga kasanayan sa komunikasyon, at ang kanyang natatanging pagtuklas ng komplikadong paglutas ng problema. Nag-aalok ito sa amin ng pagkakataong matuto tungkol sa paghahangad at determinasyon sa bawat yugto ng buhay. Ang mga kwento ni Hanuman ay pinagmumula ng kagalakan at pagkatuto sa bawat edad. Ipinakita ni Hanuman kung paano pinaghalo ng mga tunay na bayani ang magkakaibang mga katangian, lakas at kahinahunan, katatawanan at kaseryosohan, malalim na karunungan at kawalang kasalanan na parang bata, pagiging sensitibo at kapangyarihan, tradisyonal na kaalaman at pagbabago. Hindi natitinag na determinasyon at mapagpakumbabang kahinahunan. Ang The Story of Hanuman ay nakakaakit sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ito ay isang kaakit-akit na aklat ng mga bata, isang gabay sa pagiging magulang, isang gabay sa buhay para sa mga teenager, at isang inspirational na gabay para sa mga nabubuhay sa isang mapagkompetensyang mundo. Isa rin itong inspirasyon para sa mga deboto ng Hanuman at isang mahalagang mapagkukunan para sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Inaanyayahan ka ng may akda na tuklasin ang tunay na superhero sa loob mo sa hindi malilimutang kwentong ito. Mga kwento ng Bebek. Ang ninakaw na bag. Isang mahusay na pantas ang lumabas mula sa apoy, ang kanyang buhok ay pula at ang kanyang katawan ay nagliliwanag. At ang kanyang mukha ay napakaganda na walang sino man sa Ayodhya ang naniniwala na posible ito. Ang hari ay ganap na sigurado sa kanyang kalooban at nagtiwala sa mga pantas. Ang mga pantas ay naniwala sa mga pamamaraang ipinahayag sa Vedas at sa kanyang hindi natitinag na katotohanan. Ang kanyang sariling cremation ay patunay nito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Dasharatha ng isang gintong pitchel ng matamis na alak na dala ng nasunog na lalaki. Bagamat sariwa mula sa apoy, ang gintong lalagyan ay malamig, gayon din ang laman nito. Inilagay ni Haring Dasharatha ang 3 tasa ng matamis na alak sa mga kamay ng kanyang 3 reyna. Nang malapit na niyang ilagay ang huling tasa sa kamay ni Sumitra, isang malaking agila ang lumusab, kumuha ng mas maliit na tasa, at lumipad palayo. Nagulat ang lahat at kumbinsido na walang nangyari. Nang makita ang takot ng pantas, inaliw niya sila sa kanyang karunungan. Sinabi niya, ang agila na ito ay hindi pangkaraniwang ibon na nangangahas na mangagaw ng tubig mula sa gayong dalisay na tao. Dapat itong si Garuda, dala si Vishnu. Natuwa si Vishnu. Pagkatapos ay lumipad ang agila sa isang malayong kaharian, kung saan naganap ang isang espesyal na kaganapan sa katimugang bahagi ng kaharian. Sa isang mahiwagang lupain na tinatawag na Kishkinka, sa isang burol na malalim sa isang masukal na kagubatan. Nakatayo ang isang babae na nakasuot ng sagradong damit. Ang babaeng iyon ay si Anjana. Ang asawa ni Kesari, ang hari ng unggoy, ay nagdasal sa makapangyarihan sa lahat, na humihiling sa kanya na bigyan siya ng isang anak na lalaki na magiging pinakadakilang bayani sa mundo at magdadala ng walang katulad na tulong sa sangkatauhan. Ibinuko ng agila ang kanyang mga pakpak. Biglang may lumabas na nectar sa palad niya.
Nang hawakan ni Anjana ang nectar, nagulat siya at bumalik sa realidad. Iminulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang isang waxy, parang pulot na substansya sa kanyang palad. Tumangala siya. Ang banal na agila ay tumingin sa kanya ng may habag. Isa itong sagradong pagpapala sa kanyang buhay. Sinagot ang kanyang panalangin. Pumikit siya, nagdasal bilang pasasalamat, at uminom ng elixir. Sa pagpasok ng elixir sa kanyang katawan, naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Hindi na ito karaniwan. Biglang napuno ng divine energy ang kanyang sinapupunan. Ang kailangan lang niyang gawin ay magdasal at maghintay. Darating siya. Ang pagkakataon sa buhay ng isang dakilang tao ay hindi isang pagkakamali, ngunit isang mas malaking pagkakataon. Ang kapanganakan ng Panginoon. Rama, Rama, Rama. Libo-libong mga deboto ang nagtipon sa paligid niya, naghihintay na idilat niya ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung gaano katagal sila maghihintay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kinasusuklaman niya ang pagkawala nito. Maraming beses na siyang pumasok sa ganitong estado. At ang bawat karanasan ay naiiba, hindi lamang sa tagal kundi sa paraan ng paglabas niya mula sa ulirat. Ang kanyang kamalayan ay madalas na nagtataglay ng malalim at mahiwagang mga lihim na alam lamang niya. Ang kanyang biglaang pagpapakita ay ikinagulat ng lahat, maging ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Sino si Rama? Nakapikit ang mga mata niya. Saglit na lamang ang kanyang pagpupugay sa kanyang guro. Siya ay isang matangkad na yogic figure, nakaupo sa isang perpektong lotus na posisyon. Ang kanyang kahangahangang pinalamutian na katawan ay natatakpan ng balat ng tigre. Ang kanyang noo ay pinalamutian ng maganda ng 3 hibla ng puting abo, at ang kanyang ikatlong mata ay nakatayo ng mahinahon sa gitna. Ang mga garland ng buto ng body ay pinalamutian ng kanyang makapangyarihang mga kamay. Ang kanyang magulo na buhok ay nakatali sa isang bun at pinalamutian ng mga kwintas. Sa gitna ng mga Diyos-Diyosan ni Shiva, sa isang panig ng buwan at sa kabilang panig ng Ganges. Nadama niya ang kapayapaan at kalmado. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang asawang si Sati sa kanyang tabi. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na gusto niya siya bilang kanyang kasama. Nang makita si Shiva sa malapit, buong pagmamahal na ibinulong ni Shiva sa kanyang tainga, malapit nang bumaba si Vishnu sa lupa. Upang sirain ang demonyong kapangyarihan na naipon ni Ravana at upang wakasan ang kanyang paniniil. Hiniling niya sa mga avatar ng mga Diyos na magkatawang tao bilang mga unggoy upang tulungan siya sa kanyang paggaling. Hindi ko nais na palampasin ng gininto ang pagkakataong inaalok ng avatar ng Rama. Ay lalaan ko ang aking sarili ng buo sa mga pagdiriwang ng Rama na ito. Labis na nalungkot si Sati nang marinig ito. Pakiramdam niya ay hindi na niya makakasama ang kanyang asawa. Kapag kasama niya, parang nagmumuni-muni, pero paggising niya, parang pinagsilbihan siya. Upang hindi hadlangan ang pagnanais ng kanyang asawa na pagsilbihan si Rama, ang asawa ay nanalangin, Panginoon, kung nais mong magkatawang tao bilang isang unggoy upang makilahok sa pagdiriwang ng Rama, maaari ba akong maging iyong buntot? Agad namang tinanggap ni Shiva ang alok, ngunit may tanong pa rin si Sati, kaya nagpasya siyang tanungin siya. Sa isang banda, hindi maintindihan ni Shiva kung paano napagkalooban ni Ravana, na nagkukunwari bilang isang babae, si Shiva ng gayong mga biyaya. Sa kabilang banda, si Shiva ay nagbabalak na sumali sa isang masamang balak upang sirain si Shiva. Tinuya ni Shiva ang kawalang-nguwang at pagkamausisan ni Shiva. Kahit na nagtagumpay si Ravana sa pagtupad sa kanyang ika-10 avatar. Sinabi sa kanya ni Shiva na nagalit siya dahil nagalit siya sa kanyang ika-11 avatar. Ipinaliwanag ni Shiva na ang kanyang ika-11 avatar ay magiging anak ni Anjana, na kilala rin bilang Hanuman. Dahil nabighani sa karunungan at pagpayag ng kanyang asawa na pagsilbihan si Rama, niyakap siya ni Shiva. Hindi nagtagal, nagtransform ang dalawa bilang mga unggoy at nasiyahan sa isang masayang pagsasama. Lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa takdang panahon, ipinagkatiwala ni Shiva si Vio, ang Diyos ng hangin, na ilipat ang kanyang kapangyarihan kay Anjana. Iniisip ni Vio kung kaya niyang mapanatili ang kapangyarihang nakuha niya. Ang sinapupunan ni Shiva ay sobrang init at kung hindi mapipigilan. Ito ay magpapakawala ng isang nakakatakot na bagyo na sa huli ay wawasak sa mundo. Nagpatawag siya ng 7 pantas at hiniling sa kanila na tulungan si Shiva na magbuntis hanggang sa tamang panahon. Tinanggap ng 7 pantas ang pangako ni Mandaka na kukuha ng isang piraso ng metal mula sa Ganges. Lagyan ito ng napakalaking kapangyarihan, at protektahan ito hanggang sa ibalik ito ng hangin.
Samantala, sa langit, isinumpa ng Diyos na si Brihaspati ang isa sa kanyang mga alilang babae, si Panishtali, upang maging isang unggoy sa lupa. Siya ay muling nagkatawang tao bilang Anjana. Nang siya ay lumaki, pinakasalan niya si Kesari, ang hari ng unggoy. Matapos ang ilang taon ng kasal, ang mag-asawa ay walang anak. Nagpasya si Anjana na gumawa ng matinding mga hakbang upang humingi ng biyaya mula kay Shiva. Si Beo, na nagmamatsyag sa kanya sa panahon ng kanyang penitensya, ay naunawaan na siya ay sapat na dalisay upang matanggap ang biyaya ni Shiva. Biglang naramdaman ni Anjana na dinaig siya ng di nakikitang puwersa. Napasigaw siya sa sobrang takot. Siya ay sumigaw at hiniling na sampin siya ng kanyang mga umaatake. Biglang lumitaw si Beo sa kanyang harapan at ipinahayag na siya ay dumating sa utos ni Shiva upang manganak ng isang anak na lalaki, na sa kalaunan ay magiging pinakadakilang mandirigma sa mundo. Siya ay isang inapo ni Shiva at anak ni Beo. Nang marinig ito, agad na nainspirasyon si Anjana ng makapangyarihang kaisipang ito. Habang ang kanyang asawa ay nagsasanay ng penitensya, nagdarasal para sa isang anak na lalaki, nagpasya si Kesari na ipagpatuloy ang kanyang penitensya upang masiyahan si Shiva. Naglakbay siya sa iba't ibang mga lugar ng peregrinasyon. Umaawit ng mga panalangin mula sa isang lugar ng paglalakbay patungo sa isa pa. Sa wakas ay nakarating na sila sa Gokarna. Doon, nakatagpo sila ng demonyong nagngangalang Champasthana na nagpapahirap sa mga inosenteng pantas. Nakipaglaban si Champasthana sa demonyo at pagkatapos ng isang matinding labanan, hinampas niya ang demonyo sa dibdib na ikinamatay niya. Nang makita ng mga pantas na nakalaya si Kesari sa kanyang pasanin, nagtipon sila sa kagalakan upang biyayaan siya ng isang malusog na anak. Dahil dito, ipinagkaloob nila sa kanya ang mantra ng Shiva. Sa sandaling binigkas ni Kesari ang mantra, nagpakita si Shiva at binasbasan si Kesari. Agad na naramdaman ni Kesari ang kapangyarihan ni Shiva at umuwi siya sa tamang oras upang salubungin ang kanyang asawang si Anjana, pauwi mula sa trabaho. Nagyakapan ng dalawa sa tuwa. Ang gininto ang kapangyarihan ni Shiva ay inilipat kay Anjana, na binago siya sa sagisag ng Shiva. Ipinanganak ang pinakadakilang superhero sa mundo. Ang sakripisyo ay nagbubunga ng tapang pagtatangkang aborsayon. Sa takip silim, isang hari ang pumapasok sa palasyo ng isa pang hari. Ito ay hindi ordinaryong gawa, ngunit isang kakilakilabot na tanda. Dahil sa kahalagahan ng kanyang misyon, nag-aalangan siyang ipagkatiwala ang kanyang kapangyarihan sa iba. Si Haring Bali, isang inapo ng angkan ng Banara, ay sumasalamin sa mga pangyayari na humantong sa kanyang matapang na desisyon habang binisita niya ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng palasyo. Nagsimula ang lahat sa paglalakbay ni Narat, isang manlalakbay mula sa langit patungo sa lungsod ng Kishkinda. Napakaganda, nagniningning, at kaaya-aya, dumating siya sa palasyo, gumanap ang sikat na bina at umaawit na may matamis, malambing na boses. Alam ng hari ng Bali na may mensahe para kay Narada at malugod siyang tinanggap. Kung dumating siya, ang mensahe ay magiging napakahalaga sa Bali. Pagkatapos ng reception, umupo si Bali para makinig sa mga salita ni Narada. Sa wakas ay nagsiwalat si Narada ng isang lihim. Ang lihim na ito ay mabilis na nagulat sa Bali, na binago siya mula sa isang kumpiyansa na hari tungo sa isang walang magawang unggoy. Isang avatar ni Shiva ang isisilang sa sinapupunan ni Anjana, ang asawa ni Haring Kesali. Ang mga alingaw-ngaw ay kumalat sa buong langit na ang batang ito ay magiging isang bayani sa lupa, 1,000 beses na mas malakas kaysa sa Bali. Noong una, natakot si Bali, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, natanto niya na ang anumang panganib na hindi maiiwasan ay isang panganib, at kailangan niyang kumilos ng may pag-iingat. Pagsapit ng gabi, naglakbay siya sa palasyo ni Kesali. Ang kanyang matatalinong salita ay naghatid sa kanya sa Royal Kitchen. Isang lalaki ang naghihintay sa kanya. Siya ang personal na tagapagluto ng buntis na reyna. Ipinagkatiwala sa kanya ni Kesali ang pagkain ng reyna. Mukhang naunawaan ng babaeng ito ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng mga buntis na babae, ngunit ngayon ay iba ang natatanggap niya, ang espesyal na pagkain ng Bali. Kinaumagahan, maingat na pinainit ni Polly ang gamot na natanggap niya kagabi. Nakaamoy siya ng metal na amoy. Maingat na inihanda ang gamot, kaya walang nakakaalam kung ano iyon. Sinabi lang sa kanya ni Polly na gagana ito, ngunit alam niya kung ano iyon. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang itinataas ang tasa ng mainit na likido. Alam niyang mali ito. Ang pagbibigay sa isang buntis ng inuming naglalaman ng 5 metal, ginto, tanso, bakal, lata, at zinc ay isang malaking pagkakamali.
Ang anumang metal ay maaaring pumatay hindi lamang sa fetus kundi pati na rin sa ina. Ipinikit ni Anjana ang kanyang mga mata at ininom ang inuming pangkalusugan na nagpanumbalik ng parehong ina at fetus. Habang iniaabot niya ang tasa sa Reyna, maingat niyang siniyasat ang kanyang mukha upang matiyak na hindi siya magre-react. Kakaiba, hindi niya ginawa. Naghintay siya ng ilang sandali, iniisip kung gaano katagal bago makita ang mga resulta, wala. Bumalik siya sa kusina, nalilito. Noong araw na iyon, siya ay nasa kusina, balis ang pinagmamasdan ng kalagayan ng Reyna. Walang nagawa ang Reyna. Kinabukasan, dinala si Reyna Anjana sa delivery room. Nabuntis siya. Ang kanyang mga tapat na kasambahay ay naghihintay sa labas para sa balita ng pagkalaglag. Pagkatapos, narinig niya ang iyak ng sanggol. Sa gitna ng kanyang kagalakan, lumuhad siya. Paano manganak ang isang ina na umiinom ng pinaghalong 5 mabibigat na metal? Ilang sandali pa, kumalma siya at nagmadaling pumasok sa silid upang makita ang sanggol na mahimalang nakatakas sa kamatayan. Nang makita niya ang mukha ng sanggol, nawalan siya ng malay. Ang mga unggoy na may suot na 5 bakal na hikaw ay tinutya siya. Sa halip na sirain siya, ginayakan nila siya. Ang kawalang tatag ay sumisira sa kagandahan ng kaluluwa, habang ang kadalisayan ay nagpapataas ng pagkatao. Nang lumuninihan naman ang araw. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng langit, napatay ang kidlat, nabalot ng dilim ang langit, at naghari ang kaguluhan. Paano maaaring umiral ang kadiliman kung saan sumikat ang araw? Noong taong iyon, nang tumama ang kidlat, nagpatawag si Indra ng isang mahalagang pagpupulong. Nagtipon ang mga pinuno ng langit upang itala ang kanilang kwento. Walang nakakaalam na tumama ang kidlat. Sa pagkakaalam nila, nanatili sa langit ang kapayapaan at kaayusan. Biglang pumasok sa nasusunog na silid ang isang gwardya. Oh my God, may bad news ako. Napagkamalan ito ng maliit na unggoy na isang higanteng pulang prutas at nilamon ng araw. Ano? Nagulat ang lahat ng Diyos sa silid. Sino ang makakalunok ng araw? At dahil eclipse iyon, nilunok din ito ni Raho. Ngunit nang makita ng munting unggoy na nilamon na ang araw, sinubukan niyang makipagtalo sa kanya. Ang maliit na unggoy ay nakakuha ng isa pang malaking prutas mula kay Raho. May kaguluhan sa langit ngayon. Mangyaring ingatan ang sitwasyon. Nang mabalitaan ni Indra ang nakakatakot na pangyayaring ito, agad niyang dinala ang kanyang elepante na si Airavata sa pinangyarihan. Hindi napigilan ang liwanag ng araw na tumakas sa bibig ng unggoy, nagpakawala siya ng kidlat upang maabot ang target nito. Ngunit ang elepante ay napakabangis kaya hinarang ni Airavata ang kidlat bago nito maabot ang target nito. Ang batang unggoy, nang makita ang malaking puting elepante, ay sinugod siya, sinusubukang lunukan ito. Nang makita ni Indra ang batang papalapit na parang kometa, kinilabutan siya. Biglang tumama ang bolt ni Indra sa pisngi ng batang unggoy. Walang ordinaryong hayop o Diyos ang makatiis sa gayong pag-atake. Tumama ang bolt sa kanyang panga kaya nawalan siya ng malay. Sa kanyang pagbagsak, mamuka ang kanyang bibig upang ipakita ang mga Diyos na sina Surya at Raho. Nang bumalik ang araw sa orihinal nitong posisyon, nakahinga ng maluwag ang mga Diyos, ngunit nakatagpo sila ng isang bagay na talagang kakilakilabot. Bago ang pag-atake ng unggoy, walang nagtangkang kumonsulta kay Brahma o sa guro. Sa gitna ng bagyo, ang batang unggoy ay nahulog sa isang butas sa lupa, ganap na nawala ng malay at nagpapakita ng kaunting tanda ng buhay. Biglang, isa pang sakuna ang dumating. Tumigil sa paggana ang sistema ng bentilasyon. Napabuntong hininga ang lahat. Ano sa langit ang nangyayari ngayon? Nagtaka sila. Bumalik ang kaguluhan, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya silang hanapin ang mahalagang karunungan ni Brahma. Si Brahma ang kanilang tunay na guro. Palagi niyang sinusuri ang mga sitwasyon mula sa mas malawak na pananaw, hindi tumutuon sa mga agarang pangangailangan o panandaliang resulta. Ipinaliwanag niya sa mga Diyos, ang batang unggoy na ito ay walang iba kundi ang anak ni Veo, si Anjana, anak ng sinapupunan, isang avatar ng Shiva. Siya ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagkawasak ng Ravana. Nang ang anak ni Veo ay nasugatan, si Veo ay sumipsip ng hangin palabas ng sansinukob bilang protesta. Ang kanyang kalungkutan ay kumalat sa buong mundo. Ang kanyang anak na lalaki at aliw upang iligtas si Veo. Tense ang atmosphere sa kuweba. Tinitigan ng nagdadalamhating ama ang kanyang namatay na anak. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, lumapit si Brahma sa anak ng unggoy, nagbuhos ng ilang patak ng banal na tubig mula sa sagradong sisidlan, at nagsimulang maghugas ng kanyang mga kamay. Pagkaraan ng ilang minuto, umupo ang batang unggoy at nagsimulang tumingin sa mga nakapaligid na Diyos.
Nang makita ni Brahma ang kanyang punit na damit, sinabi niya, "Ngayon, ang batang ito ay tatawaging Hanuman." Ang ibig sabihin ng Hano ay damit bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan na pagkabata. Bilang anak ni Beo, ang Diyos ng Hangin, siya ay tatawagan bilang Mered Sultan o Maruti. Ang pangalang ito ay ibinigay sa kanya, Bajrangi. Bibigyan kita ng biyaya, habang ako'y nabubuhay, walang makakapatay sa iyo. Hiniling ni Brahma sa mga Diyos na protektahan ang kahangahangang batang ito. Lumapit sa kanya ang mga Diyos at nag-alay ng kanilang mga pagpapala. Binasbasan siya ni Agni, sinabing hindi siya mapipinsala ng apoy. Binasbasan siya ni Indra, na sinasabi na ang lahat ng kanyang sikat na sandata ay hindi masasaktan. Itinuro sa kanya ng guro ang Ayurveda at lahat ng prutas at gulay sa mundo. Nangako ang Diyos na si Surya na ituro sa kanya ang lahat ng Veda sa tamang panahon. Binigyan siya ni Dhanvantari ng mabuting kalusugan. Ang banal na pagkakayari ng inhinyero ay ipinagkaloob sa kanya ng mahimalang karunungan, kailanawan ng isip, at pagkamalikhain. Ang kanyang ama, si Pavan, ay ipinagkaloob sa kanya ng kapangyarihan ng pagkilos. Matapos igawad ng mga Diyos ang kanilang mga pagpapala, humakbang pasulong si Brahma at naglagay ng brilyante na garland sa leeg ni Hanuman. Sinabi niya, "Ngayon, aking anak, ipinagkakalob ko sa iyo ang pinakadakilang biyaya. Ikaw ay magiging isang walang hanggang lingkod ng Diyos. Ang brilyante na garland na inilagay ko sa iyong leeg ay hindi nakikita. Ang sino mang makakilala sa hiyas na ito ay magiging iyong walang hanggang Diyos at Panginoon. Sa sandaling makilala mo ang guro, ang bawat buto sa iyong katawan ay matutunaw." Ipinagkaloob ni Hanuman ang lahat ng mga pagpapalang ito, siya ay naging solemn na. Habang ipinahayag ni Brahma ang kanyang sarili bilang isang walang hanggang lingkod ng Diyos, nagsimulang lumiwanag si Hanuman. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, isa lang ang naisip ni Hanuman, kung ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring makaakit ng labis na atensyon, dapat silang magsikap pa. Kung ang salitang, kadalisayan, ay maling gamitin, gayon din ang salitang, kaparusahan. Ang pagbibilang ng mga pagpapala ay kadalasang mas mahirap kaysa sa pagbibilang ng mga kasawian, dahil ang mga pagpapala ay dapat kalkulahin sa geometriko, habang ang mga kasawian ay dapat kalkulahin sa matematika. Ang tuwang-tuwa ng unggoy. Halos hindi makapaniwala ang kanyang ama sa kanyang nakita noong araw na iyon. Hindi siya tumakbo, tumalon, o nadulas. Naglakad siya. Noong araw na iyon, naglakad si Hanuman. Nang makita ni Kesari na umuwi ang kanyang anak, nagsimula siyang magtaka. Napagtanto niyang may mangyayari. Pinamunuan ni Hanuman ang mga ermitanyo ng may lubos na katahimikan. Nang makita ang nanginginig na mukha ni Hanuman, tumindi ang kanyang takot. Hindi siya mahinahon o malungkot, ngunit nawala sa pag-iisip. Hindi pa nakita ni Kesari ang kanyang anak ng ganoon kalalim ang pagmumuni-muni. Siya ba ay isang aktibong tao o isang aktibong unggoy? Lumapit siya sa anak at lumuhod. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito at tinanong, "Anak, anong nangyari?" Hindi siya nakaimik sa sagot ni Hanuman. "Gusto kong malaman," sabi niya. Hindi maintindihan ni Kesari ang kanyang pag-aalala. Nakaramdam siya ng pagkalito at nagpasya na siya mismo ang mag-imbestiga sa bagay na iyon. Alam niyang hindi niya masasabi kay Hanuman ang nangyari. Isang mas mataas na kapangyarihan ang nasa trabaho sa araw na iyon. Umupo si Kesari at nakikinig sa grupo ng matatalinong matatanda na nagkukwento tungkol sa kanyang anak. Ang kanilang mga salita sa una ay parang nakakasakit ng damdamin, ngunit sa huli ay naging inspirasyon. Araw-araw, naghahanap si Hanuman ng mga pagkakataon para guluhin ang mga tao sa tabing ilog. Ang pinakamahina niyang target ay ang mga edukadong ermitanyo. Bagamat marami ang dati nang umiwas sa kanila dahil sa takot sa mga supernatural na kapangyarihan. Naramdaman ni Hanuman ang natural na pagkahumaling sa kanila. Gayunpaman, wala silang ibinigay na benepisyo o benepisyo. Ginawa niya ang lahat para sa kasiyahan, palaging naghahanap ng isang bagay na sakupin ang kanyang hindi mapakali at malupit na isip. Habang naliligo ang mga ermitanyo, huhuberin ni Hanuman ang kanilang mga damit, babasagin ng mga sanga ang kanilang mga banga ng tubig, at hihintayin silang lumabas, na nabigla sa kanilang baluktot na mukha. Kung maghintay sila na masyadong mahaba, lulendag siya sa tubig at bubunutin sila mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay nagpasindek sa mga ermitanyo, na humantong sa kanila na maniwala na sila ay inaatake ng mga buwaya. Minsan, kapag nakita sila ni Hanuman na sumasamba sa araw sa tabing ilog, lulendag siya sa kanilang mga balikat at hihilahin ang kanilang mahabang balbas.
Ang paborito niyang libangan ay ang paglalaro ng mga laro ng mga ermitanyo pagkatapos maligo. Matyaga niyang hinintay ang mga ito, mabilis na iniluwa ang tubig na tila umaagos na tubig. Ang infected na ermitanyo ay napilitang maligo muli. Ang parehong ermitanyo ay inulit ang prosesong ito ng paulit-ulit, kung minsan para sa mga oras. Sa wakas, sa ilalim ng patuloy na pagbabante ng baliw na ito sa tabing ilog, nagpasya ang mga ermitanyo na iwanan ang karaniwang pinagmumulan ng tubig at humanap ng ibang pagkukunan na maliligo. Isang araw, habang ang mga pantas ay abala sa masiglang pagtalakay sa kahulugan ng Vedans, dumating si Hanuman sa kanilang tirahan. Nakaupo sa isang puno malapit sa tagpuan, bigla niyang nakita ang isang prutas na nakasabit sa ilalim ng puno kung saan nakaupo ang mga pantas. Tumalon siya, ngunit habang pababa siya ay nabali ang sanga na kanyang inaakyat. Muli siyang tumalon bigla at napunta sa isa pang sirang sanga. Siya ay makitid na nakatakas sa kamatayan, ngunit hindi napigilan ang dalawang putol na sanga mula sa direktang paghampas sa mga pantas. Bagamat walang nasugatan, ang mga pantas ay nagalit sa masamang asal na ito. Gayunpaman, isang pangyayari ang hindi kinaya ng mga pantas. Isang umaga, bago magbukang liwayway, si Hanuman ay naglalaro sa kagubatan at nakakita ng isang tigre na nakikipaglaban sa isang elepante. Lumapit siya sa elepante, hinawakan ng isang kamay ang pangil nito, na ikinagulat nito. Pagkatapos, sa kabilang kamay, hinawakan niya ang taiman ng tigre at kinaladkad pabalik ang mga walang malay na hayop. Matapos silang hilahin ng medyo malayo, itinali niya sila sa dalawang poste sa tabi ng tarangkahan ng ermita ng santo. Si Hanuman ay nahulog sa ulirat at nabighani. Isang santo na nagngangalang Trinapindo, na sabik na marinig ang tunog ng bukang liwayway, ay nagbukas ng pinto gamit ang isang pitchel ng tubig. Paglabas niya ay nakatingin siya sa pinto. Madilim pa, at hindi pa sumasapit ang madaling araw. Gayunpaman, matagal na niyang nakasanayan ang ugali na ito at alam kung paano maglakad sa dilim. Pagdating sa looban sa labas, nakita niya ang isang tigre na nakatayo sa pintuan. Dahil sa gulat, ibinagsak niya ang pitchel ng tubig, tumakbo papasok, at isinara ang pinto. Karaniwan, ang bahay ay masikip, ngunit ang kaganapang ito ay nagdulot sa kanya ng takot at desperado na magpahinga. Napagtanto na ang tigre ay nakatali sa isang poste, nabawi niya ang kanyang paa at sinubukang manatili sa malayo hanggat maaari. Sa pagkakataong ito, sa paglabas niya, tumakas ang tigre. Nang siya ay aalis na, isang ligaw na elepante ang sumugod sa kanya. Sigaw niya at tumakbo pabalik ng bahay. Namilipit sa sakit ang tipaklong. Ito ay ganap na nawasak, at ang labas ng bahay ay magulo. Hindi niya maintindihan kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Nakarinig siya ng tawanan sa malapit at, galit na galit, tumakbo sa bintana at nakita si Hanuman na nakahandusay sa lupa. Nakahawak sa kanyang tiyan. Ang unggoy, nagalit at ayaw na saktan ang isa pang kagalang-galang na pantas, ay inilabas ang kanyang pamalo, pinuno ito ng tubig, at itinapon ito kay Hanuman. Nagmura siya, "Oo, walang hiyang bata. Ang iyong kapangyarihan at talento ay nagdudulot sa iyo ng napakalaking pagmamalaki. Walang nakakaalam kung paano gamitin ang mga ito, kaya ginagamit mo sila sa maling paraan upang makapinsala sa iba. Isinusumpa kita, at malilimutan mo ang lahat ng iyong kapangyarihan hanggang sa may magpaalala sa iyo." Puminahon si Hanuman pagkatapos ng sumpa. Nagsimula siyang tumingin sa paligid, iniisip kung paano siya napunta sa kagubatan na ito at kung ano ang ginagawa niya. Sinimulan niyang pag-isipan ang kahulugan ng buhay at kung paano gamitin ng matalino ang kanyang oras. Nang bumalik siya sa palasyo ng kanyang ama na si Keshari, isang nag-aalab na pagnanasa ang bumangon sa loob niya, ang pagnanais para sa kaalaman. Sa bawat masamang gawain, may binhi ng kaalaman. Kapag ang inspirasyon at pagnanais ay nagpapalusog sa binhing ito, ang bulaklak ng responsibilidad at aktibong pakikilahok ay namumulaklak. Malapit nang ipalabas ang Hanuman 2 sa mga sinehan.